Kaya pala puro pa-presko na lang ang ginawa ng House prosecution kasi VP Sara impeachment, depektibo. Hala, very weak ang kaso nila laban kay VP Sara. Kaya para niregla si Kapunan. Kaya para every now and then, nagpapapreskon. Kaya pala si Kapunan biglang nag-quiet na. Noong hindi pa pre-trial, ang ingay ni Kapunan. Interview here, interview there. Kung pwede lahat ng istasyon i-interviewin siya. Pero ngayon parang ang tahimik ni Kapunan. Kasi kabibig. VP Sara's impeachment, defective na pala. Kaya ang gagawin nila, ngawa sila ng ngawa para siraan nila si VP Sara. At least doon, panalo sila. Pero hindi eh. Imagine, yung court sheriff, sa Davao City, sa Agdao, gagamitin pa nila para panglaban kay VP Sara, knowing, hindi pa naman busy presidente si VP Sara that time. Kinakalkal nila ang di umano'y baho ni VP Sara. Baka sabi ng iba, baka yung kinder teacher VP Sara o di kayo yung mga neighborhood ni VP Sara o di kaya classmate ni VP Sara na nag-away-away sila, yung pambatang away, kakalkalin pa nila Luistro para gamiting witness. Ay naku, anong nangyari ninyo? Diyan pa lang kabibig nang magkalkal sila ng mga basura na, kinalimutan na, the same time alam ng tao kung bakit ginawa yun ni VP Sara, mga kabibig. Kaya wala nang magawa ang House prosecution kasama ni Jenke Luestro na mag-ingay sa social media para sabihin hindi sila dihado, para sabihin hindi sila kinain ng buo. Ito kabibig ha, makinig kayo sa mga video, sa mga explanation ng mga lawyers na ating pakikinggan. Ito kabibig ha, makinig tayo. Dinaan sa ingay, ipinaliwanag ng isang abogado ang dahilan ng sunod-sunod na batikos ng House Prosecution Panel sa legal team ni VP Sara Duterte kaugnay na nagpapatuloy na pre-trial briefing para sa nalalapit na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara. Actually, tapos na ang pre-trial. Ito kabibig, makinig tayo. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Binatikos ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Dagdag pa ni Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you'll keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Correct. Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para palabasing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything, because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na ang nakaragdang umpisa na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nako, ito ang komento ng ating mga netizen. What if hindi na kaya ma-impeach VP Sara, goodbye na sila sa politika. Ganon talaga pag yung latang walang laman, maingay. Pag maingay ang lata, walang laman. An empty vessel makes the most noise. Tumpak attorney, maingay ay mahina, tahimik panalo.
yung isa nga, sabi hawak niya ang beat. O, di ba, kabibig? Ito pa, oh. Pwede yan kasi kung totoong may hawak silang ebidensya talaga, dapat tahimik lang sila para di malaman ang next move nila. Tactical thinking ba? Sabi hawak nila ang beat pero nag-request ng extension, o, di ba? Ito ba? Di ba sufficient yung kaso ni Sara for impeach? Pero naghahanap pa sila ng ebidensya. Sila yung mga latang sobrang ingay kasi. Maingay ang lata kapag walang laman. Pansinin niyo after nung isang lawyer na dinugo din na ulit narinig sa media. O, di ba? Pero before ang iingay-ingay nila, panis. O, di ba, kabibig? Sabi ko nga sa'yo, nung hindi pa nagpitrial, ang ingay ni Kapunan. Sabi niya, ayan si Sara, makukonvict yan. Pero after ng issue na kinain, ni Attorney Sheila Season, si Jinky Luistro, sanabi ni Kapunan, wag ngayon, mainit ang ulo ko, hindi may sakop. O, diba? Until now, hindi pa nagpa-i-interview si Kapunan. Bakit kaya? What is the story behind it? Bakit biglang tumahimik si Kapunan? Is there something fishy going on? Ito, kabibig, ito lang talaga ang gusto ng defense team ni VP Sara. Manalo man sila or matalo, gusto nilang ipaalam sa publiko kung ano ang kanilang layunin. Ito. Well, the defense team is not here to lose. Di ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian. Good. Na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. I think what we also need to remember is, despite the alleged amount that were presented yesterday, doon sa sinasabi nila na AMLAC reports, na SDRs, CTRs, etc. Walang kahit ano na sinabi rin ang AMLAC that any of these SDRs or transactions was linked to any unlawful activity. Yun ang dapat na malinaw. Correct. And I think yun ang dapat din nating maging gabay, no? Bago natin paniwalaan o kunin yung mga impormasyon lamang na inilalatag sa ating harapan. What I'm saying is, before we draw any conclusions, again, we should look at the fundamental issue. Kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. There you go. Ang tanong, malinaw ba sa House Prosecution Panel kung ano ang sakop ng impeachment offense ni VP Sara? Ikinalkalpa nga nila yung court sheriff. Nakakatawa. O, ito si Jinky, nagigil na parang, Jinky, kahit hawak niyo pa ba ang beat? Ang tanong, makasaya ka pa ng hawak ko ang beat? Ito, kabibig, Ito, ha. Aside po sa napakadaming documents, ano pa po yung ibang nakikita nyo na pinakamalaking hamon kung bakit tumagal po itong pre-trial? Kulang kayo ng ebidensya. Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jinky, dun sa marking of evidence, sa isang dokumento po, pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento, pwedeng magmarkahan na parehas dyan para maka-save tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila na magmarka sila ng sarili nilang dokumento, samantalang parehas lang naman ang nilalaman. Ay, at content nitong dalawang dokumento. So, kagaya ng kanyang binabanggit, kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, nadodoble. Kasi bukod sa pagmamarka, pipirmahan pa to ng mga both ng prosecution, ng defense, at saka ng mga wala si Chua, parang hindi lawyer. So, dumadami at humahaba yung proseso, nadodoble. Pero kung sabi po ni Attorney Powa kahapon, may incident po daw sa markings na nagkulang po daw yung document nyo ng isang page. Isolated lang po yun. Hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Isolated! Nangyayari naman po yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEPs, document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus
for DepEd and 2,000 plus for OVP. Ginusto nyo yan eh. 4,000 in total, no? Tapos? So, mamarkahan niya ng prosecution individually. Of course. And then because they refuse to agree that we mark in the same document, then they have to mark as well those 4,000 exhibits, which likewise form part of their documents. Yun na. Wala na. O, ito ka bibigha. Panoorin natin. Wala na. Ay, talo na talaga kayo si BP Sara. Ay, depektibo talaga yung mga kaso. Ito. Opo. Paano ho niyo tinitingnan ang dami po ng mga ebidensya, dokumentong dala ng House Prosecution Panel laban po sa Vice Presidente? Well, they can always produce voluminous records, voluminous documents na wala namang connection sa kanilang articles of impeachment at hindi naman ibig sabihin na lahat yan ay magiging relevant because probably optics lang yan. Optic. In fact, karamihan dyan ay inadapt pa ng depensa as part of their evidence. Ooh. You know, sa experience ko as a trial lawyer before, pag inadapt ng depensa ang exhibits ng prosecution, ibig sabihin, there's really a very big problem ang prosecution. Ooh. Depektibo ang mga ebidensya at ginagamit Depektibo? na pwedeng gamitin laban sa kanila yon. And that severely weakens case like in this particular proceeding. So, halos lahat ng ebidensya na minamarkahan nila or ni-request nila ay inadapt ng depensa. So, ibig sabihin, their case is really very weak. There you go. Their case is really very weak. Ang sakit naman pakinggan yun. Di ba? So, yun lang kabibig ang ating business lebak-lebak for today. Ikaw, ano ang iyong komento hinggil dito? Di ba? Grabe yung mga kadramahan nila, no? Kung ano-ano lang mga nasa isip nila. Parang talagang ilatag nila na si BP Sara ay magnanakaw, may katiwalian sa opisina ng OVP, sa DepEd. Ay, nako. Ang dami. Di ba, kabibi? Oh, tapos si Aljong, excited nang makilala si Mary Grace Piatos. Paano yung malalaman? Lahat, sabi ni Adjong, lahat tayo excited na makilala si Mary Grace Piatos. Let's see kung mayroon talagang tao nag-a-appear sa court at magsabing ako si Mary Grace Piatos. Excited po tayong lahat para once and for all mapatunayan at ma-establish natin ang identity na ito. Naku, confidential funds, confidential. Nakakatawa ito si Adjong, no? Nakakatawa talaga. I'm sure alam naman nila sa sarili nila na ano yung confidential funds yan. Pag confidential funds, confidential na mga mga tawag dito, mga insider mo, 'di ba? Di pa rin niya mag-gets na alias lang or code name lang yung gamit ng name kasi nga confidential in nature. Di ba siya yung Mary Grace Piatos? Hello dear, where is the money na? Good luck na sa pag nagpakita yan si Piatos, baka yan ang magbabagsak sa mga crocs, NPAs na nakabarong sa Congress. Kumusta ang district mo, Boss Adjong? Congressman na gonggong maritabon. Hindi nyo pa kilala, paano nyo masupina, paano kung intel siya, susunog siya, delikado siya, at pamilya niya. Hoy Adjong, sinaber na ni former Ombudsman Martires na legal yung paggamit ng alias sa pangalan ng mga taong gagamit ng confidential funds. Wala nang taong na mautusan ng intelligence gathering kung hindi gagamit ng alias. O, di ba? Kasi ang jugma, hindi pa rin manawa. Ewan ko sa inyo. Kung ano ang nasa kaloob-looban nyo. Ay, naku, ewan. Itong si Luistro. Sabi ni Luistro na we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan po ng sambayanang, ito naman tayong sambayanang Pilipino na naman ang ginamit nila na malaman at makita ang nilalaman nito. Humingi kayo ng abiso sa Korte Suprema. Kayo nga, Luistro, nahirapan nga kayong buksan ang BIR box ni BP Sara, nagpaboto pa nga kayo sa Justice Committee hearing ninyo. Di ba, Luistro? Yun nga kasi gusto niya talagang mansahan ang pangalan ni VP Sara. Nahihirapan kayo. Ano bang mga ebidensya meron kayo? Halata talaga na kulang at wala kayong ebidensya kasi pati yung sheriff na nahimik na ang buhay, bubuhayin nyo pa. Yung issue na nabaon na sa limot, nabaon na, tapos na, bubuhayan nyo pa. So meaning talaga,
nagugulungan na kayo kung ano talaga ang mga ebidensya nyo. Di ba, kabibig?